natin ito. Puro ako old school ngayon. Ano ba naman yan? Bali, singit natin ito. Matagal na to dito. Siguro mga 4 months o 5 months na to dito. Ayan, subwoofer ito ng Aiwa. Yan, subwoofer ng Aiwa. Bali ito guys, ginawa ko na daw to. Dati, nandun pa ako sa may kabilang shop ni Boss Gilbert sa may Quirino Highway. Siguro mga after 4 years ang nakalipas o 3 years. Ayan, ginawa ko daw to dati. Wala daw power. Ngayon, nawalan ulit ng power. Kasi may switch kasi ito ng 110 and then to 20. Ayun, ito kinalas ko na siya, oh. Ito lang guys, ang hirap gumawa ng mga itong klaseng unit. Ayan, subukan ko kung magagawa ko ulit. Bali, subwoofer ito. Ito yung pinaka-kahon niya. Ito yung pinaka... Diyan yung speaker niya. Tapos may display sa harap yan. Yan. Ngayon, try ko kung magawa ko ito. Sana magawa. Ito siya. Yan, Pioneer ito. Ay hindi, Aiwa pala. Yan, Aiwa na model na merong 110 hindi to 20. Ang sabi ko baka mamaya na-switch na naman sa na-switch na naman sa 110 o ano man yan, kaya nasira na naman ulit. Oh, Aiwa. Old school no. Auto power. Off. May switch pa to dito ah. Ang problema, sagad-sagaran siya oh. Pag angat ko, pagkalas niya biglang nahatak na yung sakit oh. Yung sakit na nandito. Yan nakakabit dito sa may display dun sa harap. Yan oh. Ito yung pinaka subwoofer niya. Tapos dito yung display, dito yung mga volume niya, tapos yung switch. Ay nako, try natin kung makakaya natin. Ngayon naka 220 naman siya oh. Yan, naka-switch naman siya to 20. Pero ano nakalagay dito? Phase normal, auto power on. Off. Okay, sige, try ko kung ano magagawa ko dito. Wala itong power eh. Wala siya. Nagsukat na ako ng voltahe dito. Tingnan ko kung may voltahe dito, parang wala. Baka dito yung problema niya. Kalasin ko muna ulit ito. Tsaka yung troubleshoot. Di ko alam kung anong ginawa ko dati dito eh. Kalimutan ko na. Ano ba ginawa ko dati dito man? Okay, sige, kalasin ko ito. Ito na, kinalas ko na talagang todo. Yan, ito yung pinaka power supply niya. Ito yung amplifier stage. Ngayon, wala siyang power. Chinik ko yung fuse, buo naman. And then ito, may nakita kong parang fusible resistor to. Bali 3.3. Parang open ito eh. Pero hindi naman siya silver, no? Parang 3.3 ohms ang dating niya. Ngayon, balak ko ito 20 ito. Kapag nabuo ko ito, balak ko i-rectang to 20 na lang. Ito, check natin to ah. Ito ang tester natin. Kita ko sa inyo. Mayroon naman siyang 220 volts na pumapasok eh. Pero pagdating dito open, ito to. Yung resistor na to, na-open siya oh. Alam ko magkatawid dapat to eh. Yan oh. Parang fusible resistor. Di ba? Ito open oh. No, open, hindi siya pumapalo. Ngayon, ito yung side na diretso. Yan, isang side to. Tapos may 110. Ito yung 110 niya sa gitna. 110 to sa gitna. Sa dulo is to 20. Ngayon, ang gagawin natin niya, kapag ito 20 natin diretso yan, ipag-short natin ito. Tapos may fuse naman eh. Ito kasing sa dulo na to. So, saan na to? Kulay blue. Tingnan ko ah. Parang sira tong resistor na to eh. Tingin ko yan lang yung problema eh. Ito yung kapares niya. Tapos kulay brown. Yung blue, diretso lang yung blue eh. Tapos yung brown, ito yung brown. Ito to. Kung sakaling 110 yan. Pumasok siya dito. Yan, pumasok siya dito sa may... Ito yan eh. Masok siya dito. Blue, diretso. Pasok dito sa may fuse. Tapos punta rito. Alam ko to 20 ito eh. 110 ito. Ito tsaka ito 110. Ito tsaka ito 110. Para may pagsama mo, magiging to 20 ito. Ipagsamahin mo ito. Ayan, pagsamahin mo ito.
Tapos ito na maging 220 mo. Tatawid na lang natin dito. Ayan, ganun yung connection yan eh. Tingin ko sira ito. Oli, from the top. Itong side na to magiging 0 ito. Diretso naman to eh. 0. Tapos ito, diretso to fuse. Tapos putulin natin to. Puputulin natin to. Tapos mag-jump tayo papunta dito. Mag-jump tayo dito. Tapos tanggalin natin to. Tapos ipag-short natin to. Kasi ito, 0, 110. 0, 110 ito. Kaya kasi may 110 siya. Okay, yun ang gagawin natin. Putulin natin to. Tapos ipag-short natin to dito. Tapos jumper tayo dito. Ayan, tingko ito lang ang dadali. Ito fuse na to. Fuseable. Pinutol na natin ha. Ito pinutol na natin oh. Para kahit i-switch nila yung likod, wala na. Ayan, tayo na lang desisyon, hindi na tayo nagpaalam. Ganun din naman ito, 20 naman tayo dito sa Pilipinas eh. Ayan, ngayon, ito yung diskarte ko. Yung kulay blue kasi na to, mas para mas makita ah. Yan, yung kulay blue na yan sa ilalim, yung kulay blue na yan sa ilalim yan ah. Yan, dito yan, diretso lang yan dito. Yan, tapos itong isa, pinag-jump natin. Kasi 0, 110, 0, 110 ito. Yan, para magiging 220 siya, ipag-short mo yan. Okay, diretso lang yung isa, tapos pinag-short natin. Tapos ito pinutol natin ha. Ito pinutol natin to. Yan, pwede naman yan na hindi mo puputulin. Ipag-short mo na lang. Parang fuse na. May fuse naman to dito eh. Pero naman siyang fuse eh oh. Yan. Ngayon, pinapunta natin yung supply dito. Kasi itong kulay brown. Brown ba yan? O yan, yung kulay brown na yan. Ito siya. Pumunta yan dito. Tumawid sa may fuse. Papasok dito. Tapos yung fuseable kanina na resistor, sana ba yun naputol na. Yan, siya yung kumunik papunta dyan. Parang fuse pa rin sa loob ba ang dating niya. Yan, pinutol natin. Tapos ginamp na lang natin. May fuse naman dito eh. Safe naman to. Yung isa na yon sa loob yun, parang thermal dito oh. Kaso lang, siguro dati bumigay na yon kaya ginamp na lang. Okay, ngayon okay na. O, naka 220 na yan oh. Wala nang switch oh. Rektang 220 na yan. Wala ka nang takot dyan. Ngayon, kapag mali yung topping natin na 110 pa rin yan, siyempre gamit ka ng ilaw. Kapag umilaw yung bulb, meaning 110 pa rin siya. Or either may problema dito. Sa ngayon, okay. I-plug in natin. Okay, plug in natin. Hindi naman umilaw. Okay, hindi siya umilaw. Ngayon, magsukat tayo ng dito sa out niya. Kung may supply na voltahe. Ito sa may out. Yan, naka 50 tayo. Naka-range ng 50 AC. Ito, sukatan natin. Okay, meron na oh. Diba? Supply na. Tapos dito. Oh, meron na. 5, 10, 15. Oh, mga nasa 19 volts. Mga nasa 19 volts. Oh. Maaring good na yan. Tingin ko yun lang yung nadali. Yung kung ano yun. Yung ito siya oh. Fuseable na resistor oh. Yan, ginawa natin. Ginamp na lang natin para sigurado. Ngayon, ang tanong nito kung gumagana na. Ito, magsukat tayo ng voltahe dito. Hanap tayo ng ground. Saan ba tayong ground? O sige. Take 2. Lagay natin sa may DC yung natin. Yung tester natin. Okay, hirap magsukat. Yan, lagay natin sa DC. Tapos, plug-in natin ulit. Ngayon, sukat tayo. Ito naman, may continuity, may polarity. Ngayon, sukat tayo ng natin kung may voltahe na malabas. Okay, meron na siya oh. Meron na. Meaning gagana na ito. Gagana na ito. Oh, meron na eh. Yan, ganun lang. Ganun lang kasimple. Ang dati, ang ginawa ko, hindi naman fuseable eh. Kasi kung mapapansin nyo, may mga pinaginang ako dyan, oh. Malamang, may iba pa akong ginawa nung nakaraan. Hindi ko na matandaan kung anong pinagagawa ko eh. Ngayon, maring working na yan. Ang gagawin natin, itong problema ko, maiksi. Pwede nating itap siguro to. Itong pwesto ba? Yung amplifier stage siya, gagana na yan. Ito kasi speaker tong isa kulay pula.
Paiksi kasi masyado. Na gagawin natin, pwede sigurong dugtungan to, no? Dugtungan ng wire, tapos hinang na lang. Hirap niya eh. Ah, dito pala siya, oh. Sa kabila pa. Dito pala. Okay. Balik ko pala muna ito. Pambihira na yan, oh. Balik ko muna. Pwesto muna natin yan. Ginawa ko ay nagdugtong tayo ng wire. Hindi ko siya maibalik na. Hirap ako yung shoot dito sa may butas. Sagad-sagaran pa. Kaya ginawa ko, nagdugtong ako ng wire. Tapos, di ko na siya binalik dyan. Diretso hinang na lang dito. Diskarte lang Yan, tapos tinugtong natin dito. Ito naman, speaker naman ito. Hindi na rin siya abot. Kasi mahaba nga ito. Nagdugtong tayo. Diskarte lang naman yan Importante mapagana mo ng maayos. Ito, tinalian natin dugtungan dito. Tapos ito, nilagyan natin ng sealant para hindi siya mapigtas. Ang hirap niya. Ngayon, pwede natin i-testing to. Ngayon, plug in natin ulit dito. Okay. Tapos, tingnan natin. Pakita ko muna dito sa inyo May power. Sana may power na. Okay. Meron na siya 60 Hz. Okay. Goods na. May power na siya. Ngayon, pwede na ibalik ito. Pwede na ibalik. I-tornilyo ko. I-fix ko na maayos. Bago natin i-testing or i-audio test.